wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Sorry. Sige, let's resume. Sorry about that. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Tomas told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Sinabi niyo po kanina na kapag kayo pinatay, lalabas yung mga files na nakatago sa inyo. Paano po kung hindi kayo patayin? And i-rarap ko na lang po para mabilis. At pangalawa, ilang death threats po ang natatanggap ninyo sa araw-araw? Pangatlo, magbigay nga po kayong isang death threat na tinatanggap nyo. Example. And pang-apat, kung hindi nyo po medyo ayaw saktan si Yusek Claire Castro, bakit po 110 million, hindi 500 million or 1 billion? Thank you. Okay. Maaaring last question na to. Opo. I don't receive most of the threats directly. Nabanggit ko naman na po noon na yung nanay ko yung kinakausap, dahil kung tatawagin nila ako, papangalanan ko sila. At ang karamihan ng mga threats ay tungkol sa mga kaso, hindi naman papatayin ako. Pero ang pinapahiwatig ay, sasabihin ko lang, ang buong gobyerno daw ay aatake sa akin kung ako po ay magsasalita. At hindi daw ko alam kung ano po ang gagawin nila, hindi lang necessarily kaso, basta buong gobyerno daw ang aatake sa akin kung ako po ay magsasalita at kung ilalabas ko ang mga files na ito. Ang files na ito ay nasa mga USB, at kung may mangyari sa akin, lalabas ang buong files. At ako po ay tulad po ng nabanggit ninyo, tayo po ay nasa Batangas ngayon, at ito po ang
probinsya ng mga magigiting at mga matatapang. At lalo tayong lalaban para sa transparency pag pinapatahimik po tayo. Pero ginagalang ko din po ang payo ni Senator Ping Lacson na siya naman po ay Caviteño at matatapang din po ang maraming mga Caviteño at dapat po wag bara-bara. Kaya hahayaan ko po sa Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson na talakayin ang mga bagay na ito. Kaya wag pong mag-alala ang mga may masamang balak po sa akin. Hindi ko biglang ilalabas ang ayaw niyong ilabas ko. Hahayaan ko po sa wise and experienced leadership ni Senator Ping Lacson ang paglalabas ng impormasyon sa Blue Ribbon Committee hearing. At si Senator Ping Lacson naman po ay may copy din ng files. Ang ibang mga may agenda din ay may copy din po ng files. At lalabas naman din po, kahit hindi po galing sa akin, meron din po si DPWH and Ombudsman, of course, ang files na ito. At yun po ang importante sa publiko.